leaders at saka mga religious leaders. Nasa Jollibee pa nga kami. Ayan, kasama namin sila Father Boy, ayan sila Father Orly. Tapos narinig nila nagkukwentuhan kami ni Dennis, who is our gracious host today, and si Randy, na matagal ko nang kasama since 1988 pa. Nakwento namin na magmula nung dekada 80, kaming mga magkaibigan, nagtitipon-tipon regularly every week para magkwentuhan tungkol sa mga saligang suliranin ng sambayanan, yung mga basic problems ng Pilipinas, maging pangkultura, pangpolitika, at mas lalong-lalo na yung pang-ekonomiya dahil marami sa grupo namin mga ekonomista. So ginagawa namin yung regular na pulong bilang barkada lamang magmula dekada 80 pa. Eh yung natanong nila Father Orly yun, 2025 na nun. Tuloy-tuloy pa rin kami. Sinabi nila, uy, baka pwede naman sumama dyan. Sinabi namin, oh, sige, pwede. Eh nagkataon naman itong si Dennis, na ating gracious host nga, ay isa sa mga, head waiter daw ang tawag niya sa sarili niya. Eh isa po siya sa may-ari nitong restaurant na ito. Kasi sinabi niya, doon na lang tayo sa Red Dynasty mag-regular meeting na kahit mag-sponsor tayo, you have to give back to society. Ang concept namin kasi is unang-una, pag hindi alam ng ordinaryong mamamayan ang mga suliranin ng kanilang bansa, hindi sila makakakilos ng maayos. Napakaakala nila na ang problema ng bansa is kung sinong basketball team ang pwede mong maboto at manalo. Ang politika naman, hindi naman yung may pipiliin kang basketball team kung sino manalo, magiging malaya na ang bansa. Hindi naman. It is never that simple. Meron mga fundamental economic issues underneath the political carnival, which is Philippine politics. Kaya ayan, then nag-umpisa na ang mga kapihan. This is pang-ilan na to? Pang-7 na to, Dennis, ano? This is pang-anim na na kapihan. Ang sinabi ko nung unang kapihan, sa mga nag-attend, mahalaga ito dahil hindi lang dahil nalalaman natin ang economic analysis, ang problema pang-ekonomiya ng Pilipinas. Naniniwala ang mga organizer ng kapihan na ito na pag kayong mga magkaibigan, magkapitbahay, magkasama sa opisina, magkasama sa pamilya, kung sama-sama ninyong pinag-uusapan ang mga problema ng bayan na ito, lalo na ang mga problema pang-ekonomiya, gumagawa ka na ng pagbabago. Dahil hindi po napapag-usapan sa dyaryo yan. Wala nang nagbabasa ng dyaryo, di ba? Panay internet na lang, panay social media na lang. And sa social media, pati sa YouTube, hindi rin masyadong napapag-usapan. Na gusto nga natin i-correct. Kaya maya-maya ng konti, baka explain na lang natin mamaya. Magre-request kami na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel na ating ilo-launch today. Ang nangyari, magmula nung nag-umpisa itong kapihan na to, marami nang naging mga inisyatiba. Ang isa pong inisyatiba dyan is, nag-umpisa lang kami bilang barkada, kasama ang mga religious and community leaders na nagpupulong-pulong at nagdidiskusyon. Ang isang naging bunga ng pagpupulong na regular na ito ay ang official rejuvenation and relaunching ng National Economic Protectionism Association. Ito po ang pinakaunang NGO sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang founder ng grupong ito ay mga Pilipinong negosyante na iisa lang ang pakay nila. Na nung 1930s kasi, nung panahon na hindi bibitawan na tayo ng Estados Unidos bilang probinsya nila, ang kinatatakutan ng mga Pilipinong negosyante nung panahon na yon ay baka hindi tayo maging independent dahil wala tayong industriya, isa tayong dating kolonya ng mayamang bansa. Kailangan nating magbuo ng isang grupo na palalakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng soberanyang pang-ekonomiya. Yan po ang adhikain ng NEPA noon. Yan po ang adhikain ng NEPA hanggang sa ngayon. Ang adhikain natin ay magkaroon ng malakas na industriya, sapat na pagkain sa ating bansa, magandang mga negosyo, malalakas na industriya,
magandang sahod, at magandang trabaho sa sariling bansa. Dahil ang paniniwala natin, hindi uunlad ang Pilipinas kung walang kakayanan ang taong bumili ng produktong gawa sa sariling bansa. Na ang kaya lang bilhin yung imported na mas mura. Kaso nga lang yung imported na mas mura, saan napupunta ang pera, saan napupunta ang empleyo, napupunta sa ibang bansa. Kung bumili tayo ng produktong lokal, gawa dito, ang empleyo, ang trabaho at ang kita, naiiwan dito sa ating bansa, di ba? Dahil dito ginawa yung produkto. Ayan nga ang problema natin kada taon, yung underemployment ng Pilipinas, kada taon yan ang problema natin. Napakarami mga taong walang trabaho o kahit may trabaho, naghahanap pa rin ng racket. Na-mention ko sa ating research speaker na si Carling kanina. Sabi ko, Carling, nabasa mo yung report ng World Bank? Ang sinabi ng World Bank kasi, ang Pilipinas daw ay nasa isang upper middle income country na raw. Isa na raw tayong upper middle income country. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is kung upper middle income country ka, meron kang per capita annual income na $4,850 per ano mo. Ibig sabihin, at today's exchange rates, ganito lang kasimple ibig sabihin niyan. Ang sinasabi ng World Bank, maunlad na tayo dahil ang statistikang yon, kung i-compute natin in Philippine pesos, lahat daw tayo, ang average income natin ay 100,000 kada buwan. Parang mahirap yata paniwalaan yun, di ba? Yun ang ibig sabihin pagiging upper middle income country. Dapat the average Filipino is earning per head, is earning at least 100,000 pesos per month. Kung kaya nga, bilang isang ekonomista, ang akin lang sagot dyan is maging maingat po tayo, maging mapanuri po tayo, and para sa politika, huwag po tayo uto-uto. Marami pa tayong kailangan gawin, marami pang kailangan ayusin sa ating ekonomiya para mapaahon naman natin ang ating bansa. Ang unang presentation ni Carling nung huling lecture natin was about yung cost of living sa Pilipinas or inflation, bakit mahirap ang buhay sa Pilipinas. Maganda nga yung sinabi ng mga nag-a-attend, yung si Father Boy, tinatanong niya ano ba yung GDP value added, so in-explain naman ni Carling, dahil at least ayan, may basic economic education tayo sa mga nag-a-attend sa katihan na to. Maganda rin yung si Darwin, ayun si Darwin, nandun siya sa kabila. Ang sinabi naman niya, mataas ang presyo ng bilihin. Ang kailangan natin is yung ano bang tawag ni Darwin doon? Yung kailangan ng purchasing power. Yes, tama siya doon. Kung mataas ang bilihin, kung can afford naman tayo, tumaas naman yung kita natin, tumaas naman ang sweldo natin, di maganda, di ba? Kaso nga lang, hindi nangyayari yon. Kaya ito ang part 2 ng presentation ni Professor Carling. Nung part 1, diniscuss niya kung bakit mahirap ang buhay sa Pilipinas. Ngayon, ang diskusyon natin, mas maganda naman, paano tayo aahon sa kahirapan. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Carling Cabuchang. Magandang hapon. Konting summary lang, para maidugtong ko yung sasabihin ko ngayon, yung babahagi ko sa inyo ngayon. Noong nakaraan, yung isang nasabi ko, kaya tayo napunta sa sitwasyon natin ngayon na walang industriya, inaangkat lahat ng kailangan halos, gamit sa bahay, pagkain, dahil doon sa mga naging economic policies na pinairal, lalo na nung pumasok yung administration natin na kay dating Pangulo, Cory Aquino. Ang kinuha niya mga advisor sa economics ay ang mga naniniwala dun sa tinatawag natin yung neoliberal o neoclassical. Ano ba to? Ang paniwala nito,
kailangan magkaroon tayong trade liberalization. Baba ang taripa para pumasok lahat ng mas murang paninda at makinabang ang mga Pilipino kesa umaasa sa monopoliya na sabi nila sa mga korporasyon nun na sila ang nakikinabang. No? Kaya trade liberalization para mabuwag itong mga yaman na to at dumami ang makikinabang. At siguro, karugtong nun, dadami yung magtatayo rin ng hanap buhay. No? Isa pang ginawa noon, yung tinatawag nating privatization. Nung panahon nung bago kay Cory Aquino, dating Pangulong Cory Aquino, yung panahon ni Pangulong Marcos Sr., maraming tinayo kasi noon na state enterprise pa noon eh. Yung PhilPos, sarili nating fertilizer, PNOC, sarili nating oil company, National Grid Corporation, hawak ng gobyerno, yung dumadaan ang kuryente natin, transmission. So maraming meron tayong mga integrated steel mills, pero dahil nagkaroon ng trade liberalization, privatization, itong gobyerno, lalo pagdating ng panahon ng dating Pangulong Ramos, binenta na ito lahat. Para umalis na ang gobyerno sa negosyo. Kasi sinasabi, mas efficient kung private sector ang hahawak. At kasama noon yung deregulation. Ang gobyerno hindi na masyadong i-regulate ito dahil deregulated eh. Mas may laya ang mga kumpanya, lalo sa mga utility, na magtakda ng sarili nilang presyo. Sa tubig, sa kuryente, so yun yung deregulation na tinatawag. So yung tatlong bagay na yun na nangyari. So nung ginawa lahat yun, ang nais na mangyari nung mga nagplano nun ay